Tropa, Scooter Kid ulit. Ito custom painted na NMAX body cover. IT Salaya titanium inspired yan, tropa. Tignan mo naman ang forma. Apakaangas. At nilagyan natin ng kaunting lande. Nilagyan natin ng floral pattern yan, tropa. Tignan mo. Parang kortina. Apakaangas. Shepherd, samurai paint ang ginamit natin dyan. Samurai paint lang, saka lang, tropa. Maraming mga tropa kasi na nag-request kung paano daw gumawa ng titanium effect. Kaya ito, ginawa natin yan. Para sa inyo to mga tropa. Let's go! Una sa lahat, preparasyon. Ito yung body cover natin ng NMAX. Nilinis natin, sinabon, labas at loob. Tapos, nag-wet sanding tayo. Number 800 na liha, ginamit natin dyan. After magliha, nilinis ulit natin, sinabon ulit natin para sure ball na tanggalan lang is at dumi nito. At syempre, pinatuyo natin maigi yan mga tropa. Kaya naman ngayon, magbubuga na tayo ng primer. Ang gamit natin, Surfacer UCH210. At syempre, katulad ng sinasabi ko sa inyo parati, pwede kayong gumamit ng 2K04 Epoxy Surfacer. At syempre, pinatuyo natin mabuti. Kaya ngayon, nagbubuga tayo ng white. Ang gamit natin, white 2102. 2 to 3 coats mga tropa. Dapat sarado yung white or pantay na pantay. Next step, aartihan na natin to mga tropa. Gagamit tayo dito ng kortina. So, ito yung lumang kortina. Kung mapapansin nyo, see-through mga tropa, no? Ibig sabihin, may mga butas yan. So, kailangan natin mailagay, may transfer yung design ng kortina dito sa side cover natin. So, ang gagawin natin, babalutan lang natin to mga tropa. At ite-tape lang natin yung mga dulo ng kortina natin dito sa likod ng side cover. At ito na itsura niya mga tropa after natin mabalutan ng kortina, itong side cover natin. So, ito ay tinape natin lahat ng dulo ng kortina sa likuran ng side cover. So, kailangan lapat na lapat yan mga tropa. Ngayon, magbubuga tayo ng sparkling silver. Bubugahan natin to. Kailangan ang pagbuga ng sparkling silver pantay mga tropa. So, ibig sabihin dapat wala kayong mamimiss na part na sa ganon, pag tinanggal na yung kortina, maganda yung mga pattern na naiwan. So, ito ang ginawa ko dito. Nilagyan ko to ng 2 to 3 coats na sparkling silver mga tropa para sure ball na magandang maganda yung kalalabasan nito. Pero dapat pala mga tropa, no, pagka maglalagay ng kortina o gagawa ng mga ganitong style ng dekorasyon, dapat tuyong-tuyo yung pintura nyo bago kayo magbalot ng kortina or any tela na gusto nyo ilagay dito sa cover nyo. At syempre, pinatuyo natin mabuti yan mga tropa. Kaya naman ngayon, nagtatanggal na tayo ng mga tape na inilagay natin. Na sa ganon, matanggal na rin natin itong kortina natin at makita natin yung design na ginawa natin. At ito na itsura ng body cover natin mga tropa. Tignan mo, para na siyang kortina. Na-transfer na yung design ng kortina natin dito sa body cover. Ngayon tropa, kung gusto mo naman walang ganito, walang arte, silver lang ang gagamitin mo. After ng primer, rekta silver ka na. Ito kasi mga tropa, no, gusto kong artihan at gusto ko ipakita sa inyo kung paano gumawa ng mga ganitong design. Kaya ito, may arte na. So, pwede na tayong gumawa ng titanium effect mga tropa. At tatlong candy colors ang gagamitin natin dito mga tropa. Candy yellow, candy red, at candy blue. Lahat yan isinalin ko dito sa glass jar ng airbrush natin. Nasa ganon, magamit natin dito sa airbrush natin. So uunahin natin itong candy blue. Ang code ng candy blue na ginagamit natin, Marine Blue Y139. So, airbrush natin. Lahat ng edges nito mga tropa, no? Tapos, kung gagawa kayo ng ganito, dapat lamang yung kulay ng blue mga tropa. So after ng blue, after natin makumpleto yung mga edges nito, bubugahan naman natin ng manipis na candy red. Ang code ng candy red na ginagamit natin, Brilliant Red Y138. At ang pinakahuli, ang gagamitin natin dito mga tropa, yung candy yellow. So manipis din yun mga tropa, dapat may mga overlapping ano. So ito na, binubugahan na natin ang bahagyang candy yellow. So, magmumukha siyang sunog mga tropa, no? So, ito yung titanium effect. Ito yung tatlong kulay ng titanium effect na kadalasang nakikita natin sa mga type parts na pyesa. At ito na itsura niya mga tropa after natin mag-airbrush ng tatlong kulay ng candy colors. So, ito na. Meron na tayong titanium colors. Next, bubuga na tayo ng top coat clear. At ang gagamitin natin, clear 1128. Pero tropa, pwede kang gumamit ng K1K clear. Or kung gusto mo ng mga 2K series, pwede kang gumamit ng 2K01 na top coat clear.
At ulit mga tropa, no, ang ginawa ko dito, binugahan ko to ng clear 1128, 3 coats, tapos pinatuyo ko mabuti yan maghapon, and then nag-wet sanding tayo, number 800 ulit, and then pinatuyo. Tapos, eto na, nagbubuga na tayo ng final coat ng clear 1128. Wet application ulit ang ginagawa ko dito mga tropa, na sa ganon maganda yung kintab na kalalabasan nito. Alright mga tropa, tapos na itong project natin. Nakagawa na tayo ng titanium effect. So tignan mo yung mga edges nito mga tropa, no? Yung blue, yung red, at yung yellow na inilagay natin na mga candy colors. Ayan na yung kulay ng titanium. So ganyan lang gumawa ng mga kombinasyon ng titanium effect. At ulit, kaya ko lang nilagyan to ng ganitong floral pattern. Gusto ko lang kasing lagyan ng arte. Ngayon, kung gusto nyo plain lang na silver, mas okay yun mga tropa. Para realistic yung dating niya. So, ayan, sana meron kayo napulot na idea. Sana nakakuha na naman kayo ng kaunting kaalaman kung paano gumawa ng titanium effect gamit ang samurai paint. At yun nga lang, kailangan mong gumamit ng airbrush mga tropa. Dahil hindi kaya to ng rekta na spray can. Dapat kasi manipis lang yung tama na pintura. Kaya airbrush ang ginamit natin. So, sa mga nag-request nito, sana nasiyahan kayo mga tropa. Sana nagustuhan nyo itong vlog natin. So, again, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. At syempre, big shoutout sa Samurai Paint Philippines. So, ayun. Paano mga tropa? Kita-kits na naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace!